Ladies and gentlemen, announcing the arrival of the Secretary of the Interior and Local Government, Attorney Benhur Abalos Jr. Together with him is the Chief of the Philippine National Police, Police General Romel Francisco Marbil, and the Chief of WCPC, Police Brigadier General Portia Manalad, ma'am. Good afternoon, sirs and ma'am. Once again, ladies and gentlemen, good afternoon. To start with our press briefing, we'll have the opening statement of the Secretary of the Interior and Local Government, Attorney Benhur C. Abalos Jr. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong hapon na ito ay pinipresenta muna namin, no? Dito po si Chief PNP Romel Marbil, of course ang head and director ng ating Women and Children Protection Center, si General Portia Manalad. Pipresenta po namin sa inyo ang isang tao na merong warrant of arrest. Ang kaso niya ay anti-online sexual abuse or exploitation of children and anti-child abuse or exploitation of materials, anti-trafficking of persons of 2012 at expanded anti-trafficking in persons in relation to Cybercrime Prevention Act at kasong rape na umabot sa mahigit na 111 batang na biktima ng taong ito. Ang pinakabatang lahat po ito ay babae. Ang pinakabata ay siyam na edad, 9 years old. No? On the average, siguro mga bata, mga 13 years old. Ang pangalan po nitong taong ito ay Teddy Mejia. At siya ay may warrant of arrest. Ito po yung isang taon pa, ang ating magaling na General Portia Manalad ay nakita po ang sa mga pages itong mga nabibiktima mga bata at inipon niya lahat ito, at dahil dito maraming mga nakademanda at ang pinaka-utak nito ay ang taong nasa likod ko. Siya po ay may warrant of arrest at nagtago kung saan-saan. Kaya dahil dito ay tinawagan ko po, I think it was February, ang ating kaibigan po si Hamad ng Interpol, no? Naging kaibigan ko po, they are from the UAE. At na-trace po nila na ito palang si Teddy ay nagtatago sa UAE, United Arab Emirates. Nung nasabi ko po at nakipag-ugnayan tayo ng Pebrero, ito'y ano pa ulit, nire-enforce namin ni Portia nung nakita kami sa Vienna noon, yung convention ng against crime sa Austria kay Lieutenant General Dana, at agad ipinag-utos po talaga. Ang tumutok dito ay si Minister of the Interior, si Lieutenant General Sheikh Said bin Zayed Al Nahyan, ang Deputy Prime Minister and Minister of the Interior ng United Arab Emirates. Tinutukan po nila itong taong ito. At tinignan ko saan nagpunta noong una, sabi sa akin nahirapan dahil pa iba-iba ng mga ginagamit na card, no? At may iba-iba siyang teleponong ginagamit. Pero natunto nila, hindi na ho nila binitawan at tinawagan nga tayo na nadakip na ang taong ito. Kaya gusto ko hong pasalamatan ang kanilang Pangulo, no, na napakabait talaga, President Mohammed bin Zayed Al Nahyan, no, ang UAE President, at ang Dubai Chief of Police, si Lieutenant General Abdullah Khalifa Al-Mari, at si Lieutenant Colonel Dana Umaid Marzoki, at lahat po. Lahat po ng operasyon na ito ay of course hindi magagawa kung wala si Chief Marbil po ang tumutok at si General Portia
Ito po ang pinag-utos ng ating mahal na Pangulo. Dahil hindi maganda ang nangyayaring lumalabas ang pangalan ng Pilipinas pagdating dito sa mga OSAEC, no, sa mga online sexual exploitation of children materials, may nagsasabi pa doon na parang isa tayo sa top nito. Kaya ang pinag-utos ng ating mahal na Pangulo ay talagang diinan ito, targetin ito. At dito na natuntun itong taong ito, mahirap lang basahin at mahirap lang si Portia na lang mag-aano, pero nakakabagabag dahil mga minor de edad na bata ito na walang kalaban-laban, no? So yun lang po masasabi ko, mabubulok sa kulungan tong taong to, sinisigurado namin yun. Ito'y wholesale na, dahil sa batas, 3 lang ang biktima mo, no? Considered as wholesale na to, no? Large scale, it's large scale, no? Large scale na considered in just 3 victims. Ang na-victim niya 113, 111, 130 approximately. Ganong kadami. So maski anong gawin ito, talagang bulok sa kulungan ng taong ito. At this point, gusto ko ibigay ang mikropono una kay Chief Marbil at of course, ang talagang nagpagod ng gusto si Director General Portia Manalad ng ating pong WCPC. Chief? Magandang hapon po sa inyo lahat, no? And tama po yung sabi ni SILG na nagiging epicenter po yung Philippines sa mga ganitong online sexual exploitation. Why? Because mayroon tayong weakness. We are victims. Actually, kung titignan mo, biktima po yung Pilipinas. Kulang po tayo ng capability to really look at the dark web. So what's happening right now, ang ginawa po ng minamahal po ng SILG, maliban po dun sa paghuli po dun sa tao na to, no? We have an agreement with the UAE that they will help us build our own internet capability or application to really look into the dark web and exploit po yung mga gumagamit po ng mga online sexual exploitation po. So they train us for a month, yung mga UAE po, yung mga kasamang counterpart po natin mga police, to really have us na maayos po yung atin. So we are hopeful and sabi ko nga kay SILG na malaki pong tulong to sa atin na talagang mababawasan po itong krimen na ginagawa po ng mga tao na to. We will never be a victim anymore dun sa ginagawa na to. Sabi nga ng SILG natin, victim lang po tayo. At kaya tayo, hindi dapat tayo what yung mga problema dun sa mga bibili po ng mga tao niya online, mga naked pictures po ng mga tao natin, mga biktima po. So, makakaasa po kayo dito sa Philippine National Police with the help po ng SILG natin in other countries na mas gagaling po tayo. Naghabol po doon sa mga ganitong kriminal. Magandang hapon ho. Kami po sa WCPC as mandated, inuwi po namin ang isa sa pinakamalaking violator po ng OSAEC. Nandito na po siya sa bansa natin at dito po natin ibibigay ang justice sa 111 na victims. Maraming salamat po. Okay, so can we go to the question? Once again, thank you very much, sir.